Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's sinupalpal po ni Presidential Communications Office, PCO Undersecretary and Palace Press Officer Tony Claire Castro, etong si Baste Duterte. Eto kasing si Baste mga kababayan, dun sa speech niya sa Davao, pinagmumura niya etong si Presidente Bongbong Marcos. Galit na galit mga kababayan, gustong manakit. Grabe yung gigil niya dito kay Presidente Bongbong Marcos. May sinasabi pa nga siya na you will never be loved, Mr. President. Oh, may mga ganun-ganun pa siyang nalalaman Di ba? Hindi ka mamahali ng tao, Mr. President. Sino kaya ngayon ang hindi minamahal ng tao? Sino ba ang gusto ng majority? Di ba? Parang baliktad yung sinasabi ni Baste Duterte. At ito pa matindi mga kababayan. Minura nga niya si PBBM. At galit na galit siya. Kasi sabi niya, yung tatay mo, pinalibing ng tatay ko. Oh, tapos ngayon yung tatay ko, ipakukulong mo. Oh, sabi ni Baste Duterte. Tapos meron pang tangka. Ay, sabi niya kay PBBM. So, nung nagmura si Baste, tuwan-tuwa po yung mga DDS. Palakpakan. Duterte! 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 Ayan, mga kababayan. Ewan ko ba tuwan-tuwa kayo pag nagmumura si yung mga Duterte? Ano bang meron dyan sa mura? Kapag nagmumura isang tao sa harapan ng maraming tao, yan po ay kabastusan. Diyan po nakikita ang breeding ng isang tao. Ikaw po ay opisyalis ng gobyerno. Ikaw po ay binoto ng taong bayan. Dapat ikaw ay maging halimbawa ng mga kabataan. Kaya yung mga kabataan ngayon nahilig na magmura dahil kay Duterte, dahil kay Baste, kay Sara Duterte. Ako lahat po ng pamilya. Mga dapat ni Duterte, apelyido ninyo, dapat nakamura. Grabe. At ito naman mga DDS, tuwan-tuwa kapag nagmumura. Oh. So, dahil sa galit niya, inungkat niya yung dati ng issue. Pinalibing niya raw yung si President Marcos Sr., pinalibing ni Duterte. Ito mga kababayan, malalaman natin yung pagpapalibing ba kay Presidente Marcos Sr. Solong kagustuhan ba ni Duterte? O ito'y dumaan sa proseso? Malalaman natin kay Tony Claire Castro kasi parang inaangkin niya yung inaangkin niya yung solong inaangkin niya yung pagpapalibing nung ni Presidente Marcos Sr. Wherein ito po ay dumaan sa batas, naging batas po yan. Kaya po nailibing itong si President Marcos Sr. dyan po sa libingan ng mga bayani. At isa pa, nagpasalamat ang Presidente Marcos dyan, si PBBM. Matagal na sila nagpasalamat ang pamilya Marcos. So ano bang gusto gawin ng Duterte? Habang buhay, tanawin yung utang na loob. At kahit mali na yung ginagawa, gusto ba ng Duterte pagtakpan pa rin sila? Dahil meron daw silang tinatawag na utang na loob. Eto mga Marcos sa Duterte. Para namang mali naman yung ganong klaseng style. Ito mga kababayan, sinupalpal po ni PCO Undersecretary Palace Press Officer Claire Castro itong si Baste Duterte diyan sa mga kanyang pinagsasabi na wala wenta diyan po sa kanilang rally sa Davao. O, pakinggan natin mga kababayan para malinaw po, para maintindihan ninyo. Kasi baka sabihin nyo, oo nga, walang utang na loob to sa Marcos. Hindi, pakinggan nyo muna mga kababayan. Huwag kayong basta-basta maniniwala doon sa sigaw-sigaw nila. Ito, pakinggan natin si Tony Claire Castro. Yusek, magandang umaga po. May we have the Palace's reaction on Mayor Baste's statement over the weekend saying na walang utang na loob si Pangulong Marcos kasi parang nakalimutan na yung tatay niya, yung nagpalibing kay former President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Your thoughts on this, ma'am? Yes, opo. As early as 2016, dati pa pong senador ang Pangulo ngayon. Nagpasalamat na po ang Pangulo, 2016 pa po, sa Supreme Court
na nagbigay ng desisyon na dapat ilibing ang kanyang ama sa libingan ng mga bayani. Nagpasalamat din po siya. At babasahin ko po ang mensahe. 2016 pa po ito na magpasalamat ang dating Senador Bongbong Marcos. And I quote, "We also would like to extend our sincerest gratitude to President Rodrigo Duterte as his unwavering commitment to this issue sustained us this past several months. Our family will forever be thankful for this kind gesture." Noon pa po sila nagpasalamat. Nagpasalamat naman na pala 2016. Ano ba gusto na ito mga Duterte? Taon-taon magpasalamat. At bitbitin yung utang na loob habang buhay. Sa atin okay lang yun. Kasi utang na loob Pero, kung mali ka na, hindi ko naman hayaan na pagtakpan kita. Dahil sinasabi mo na may utang na loob ako sa'yo. Kapag nagkasala ka, presidente ko, may kakayanan akong hadlangan, haharangin ko, babaluktutin ko ang batas, lalabanan ko ang hustisya, dahil may utang na loob ako sa'yo. Mas pipiliin kita kaysa sa sigaw ng taong bayan, ganun ba yun? Parang mali naman yun. Saka nagpasalamat na ako. Ang dami ko ng thank you sa'yo noong 2016. Gusto nyo taon-taon ako magti-thank you? Ibang klase talaga to yung no? Talagang baluktot Baluktot ang katukwiran mga kababayan At sinabi nga nila, forever silang tatanaw ng utang na loob. Forever. Forever naman Forever talaga kami ngamang napapasalamat sa mga Duterte at sa Supreme Court. Hindi lang naman sa Duterte yun pati Supreme Court kasi naglabas ng ang Supreme Court na pwede, sige. Kulang pa ba yun? Gusto nyo, kahit nagkasala kayo, magtakpan kaya? Aba. Mali naman na tayo. Tuloy natin. Sa napakagandang gesture ng dating Pangulong Duterte. Pero ang pagtanaw po ng utang na loob ay hindi dapat madiskaril. At hindi dapat magtraidor sa batas at sa hustisya. Tama. Ginamit mo ni dating Pangulong Duterte ang batas. Ito po nauugnay sa RA 289 patungkol po sa pagpapalibing sa libingan ng mga bayani at sinusugan po ito ng Presidential Proclamation 208 ni dating Pangulong Marcos. At mayroon din pong regulation, ang AFP G-161-373 na kabilang ang Pangulo or Commander-in-Chief na entitled to interment at dalibingan ng mga bayani. Lahat naman po ito ay may basihan nung isinagawa ni dating Pangulong Duterte. Ang pagpapaaresto naman po o pagsusurrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC ay mayroon din pong kaugnayan na batas at mayroon po tayong sinusunod na commitment para sa Interpol. Ngayon, hindi po dapat mahinto ng utang na loob ang pagpapatupad ng batas. Hindi po dapat traidorin, katulad ng aking sinabi, ang pagpapatupad ng batas, ang pagpapatupad ng commitment with the Interpol. Hindi po dapat na dahil lang kaibigan o dahil naging kasama, hindi na po tutuparin ang batas at tatraidorin na po ang konstitusyon dahil lamang sa utang na loob. Dahil basta sinasabi ito ni Mayor Baste Duterte ng tanaw ng utang na loob, ito po ba yung ginamit kaya ng dating Pangulong Duterte nung i-appoint niya ang isang Chinese national na si Michael Yang bilang kanyang economic advisor? Hindi po ba ito pagtataksil? Dahil isang Chinese national ang in-appoint bilang economic advisor. Dahil din po ba ito sa utang na loob? Tanong lang po yan. Ma'am. Pati si Michael Yang nadamay na sa usapan. Ito. Bakit nyo, ito sabi ni Claire Castro, bakit nyo in-appoint si Michael Yang dyan? Dahil ba sa utang na loob? Ibig sabihin, may utang na loob kayo kay Michael Yang, kaya nandiyan si Michael Yang. Kaya kayo naging one big happy family. Maayos kayo. Diba? Saka yun lang po, mga kababayan, napakasimple lang. Hindi po porke merong utang na loob, tayo po, sarili na natin. Apply natin sa mga sarili natin. Hindi porke may utang na loob tayo. At itong kaibigan natin ay nagkasala against humanity. Okay lang sana kung yung kasalanan niya
ng agaw ng candy, o kaya jaywalking, mga kababayan, okay lang yung ganong kaso eh. O kaya, ano ba? Ano pa mga kaso? Okay lang sana yung ganong kaso. Ang kaso po na kinisangkutan ni Duterte ay crime against humanity. EJK, mga kababayan, ang dami po niyang nilabag na human rights violations, mga kababayan, ang dami niyang nagawa. Porke ba may utang na loob ako sa'yo? Pagtatakpan na kita? Ganun ba yun? Parang baloktot naman ata yung ganong klaseng katukwiran. Kasi, ganun kasi sila, mga kababayan, ganun sila eh. Tingnan nyo si Kibuloy. Si Kibuloy, pinagtatakpan nila, pinagtatanggol nila, ginawa pa nga nilang kandidato na senator eh. Kahit may kaso po sa Amerika at dito sa Pilipinas. Bakit nila pinagtatanggol? Ginawa pang kandidato. Bakit? Dahil meron po silang utang na loob. Malaki po siguro ang kanilang pakinabang diyan kay Kibuloy. Tama ba yon? Di ba? Tama ba yon? Nasanay po kasi sila sa ganyan. Pinagtatanggol nila kahit mali. Sorry po. Kasi hindi po ganun ang ating presidente. Ang presidente mo natin ay mas iniisip po ang kapakanan ng nakararami. Hindi po kapakanan ng kaibigan, hindi po kapakanan ng kasamahan sa partido, hindi po ang kapakanan ng kaibigan. Hindi po. Tama po yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na mas matimbang sa kanya na magkaroon ng hustisya yung mga biktima ng EJK kaysa harangan niya, pagtakpan niya itong kanyang kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saka, bakit naman kayo magagalit? Kung wala kayong kasalanan, absuelto kayo. Ganun lang naman kasimple yun eh. Diba? Galit na galit kayo. Kaya siguro galit na galit kayo dahil guilty kayo. Kaya kayo galit na galit kasi alam nyo, yari kayo at malaki ang ebidensya laban sa inyo. Pero kung talagang malinis ang inyong konsensya, wala kayong kasalanan, ba't kayo magagalit sa presidente? Ba't kayo magagalit sa gobyerno? Bakit kayo magagalit sa ICC? Lahat lang naman yan ay dahil sa kagagawa ninyo. Yung ginawa ninyo, kung sa tingin ninyo ay hindi totoo, hindi kayo nagpagorgor ng 30,000 na mga biktima ng EJK, hindi patunayan ninyo sa korte. Hayaan nyo kasi yung proseso ang gumulong. Hindi yung harangin. Sanay na sanay kayo sa harangin, palakasan. Nako. Kapag ganyan ang gobyerno natin, katulad ninyo ng mga Duterte, puro palakasan, pag mali, pagtatakpan, pero pag mahirap na tao, hayaan lang, ikukulong ng walang kalaban-laban, gugurgurin ng walang kalaban-laban, wala na po mangyayari sa bansa natin. Meron tayong presidente na mas iniintindi ang kapakanan ng mas nakararami kaysa sa isang tao na sinasabing kinauutangan niya ng loob, wala po talaga tayong magagawa. Kinakailangan pong tuparin kanyang tungkulin bilang Pangulo na ipatupad ang batas. Sundin ang kasunduan sa Interpol. Hindi na nga po sa ICC, sa Interpol na lang eh. Kasi membro tayo ng Interpol eh. Kung hindi tayo membro ng Interpol, si Tevez ba mahuli? Ganun lang po yun. Ganun lang po yun. Palitan lang po yan. Give and take. Kasi etong mga iba, yung mga dyan, gusto lang take and take. Wala tayong mangyayari dyan, mga kababayan. Kaya itong si Baste Duterte ay supalpal, mga kababayan, kay Press Officer Claire Castro. Tukol dun sa sinasabi niya na utang na loob, utang naman niya. Alright, so yun lang po mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.